Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Nagsasabing, Allahu Akbar. Mga kaibigan, yung pinag-uusapan ngayon at pinagdidibatihan pa kung meron bang lihim na kasunduan ng China at si Digong Duterte ay mutan academic. Ano po ibig sabihin ng mutan academic? Yan ay hindi na dapat pinag-uusapan sapagkat lantad na masyado. Wala pong secret. Ito po ang sasabihin ng kawal ng demokrasya. Wala pong lihim. Walang lihim na kasunduan ang China at ang Panguluhan ni Davao Mayor Duterte hinggil po sa soberenya ng Pilipinas. Isinuko na po tayo. At tayo na mga Pilipino, pumapayag sa ating pong katahimikan. Pumapayag po tayo, hindi lamang yan, may kumakampi pa. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang mga roke at kung sino-sino mga irresponsableng patay gutom ng mga vlogger. Opo, I refuse to apologize for my words. Patay gutom yung mga vloggers na kumakampi kay Duterte sapagkat ang nakasalalay, soberenya ng bansa dahil nagkakaisa tayo para sa Pilipinas, hindi para dito sa traidor na si Duterte. Kaya nga po, yung binubuo ko po ngayon, naglilipot po ako sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, nandito po tayo sa Puerto Princesa, Palawan, upang sa ganun pagtibayin ang koalisyon kontra China. Yan po yung binubuo ng kawal ng demokrasya. KKT, bagong KKT, koalisyon kontra China. Ano po ang gagawin nito? Unang gagawin natin, magkakaroon po tayo ng petition signing sa inyo, iba't ibang mga lugar, sa inyo mga lugar. Magpipetisyon tayo kung gusto ninyo sa sarili ninyo mga lingwahe o mga salita para sabihin sa gobyernong Marcos, putulin na natin ang ating pakikipagkaibigan sa China. Hindi po natin kaibigan ng China. Tayo po'y binubusabos, tayo inaatake ng tubig, tayo binabangga, tayo pinapatay ang ating pong mga kababayan. Sakit pa ng kalikingan, sakit pa rin ang buong katawan. Hindi porke mga namatay taga Masinloc, Sambales, ay malayo sa Maynila yan, malayo sa Palawan yan, malayo dito sa Bisaya. Mali po yan. Ang Pilipino na pinatay ay Pilipino pa rin. Yan ang pagkakaiba po natin sa mga edukado at sibilisadong bansa. Halimbawa, pareho po na Amerika. Sa Amerika, mga kaibigan, isang sundalo lamang ng rape sa Pilipinas, hindi may pakulong ng bansang Pilipinas sapagkat ginagawa ng Amerika lahat na magagawa upang mapagtanggol ang isang Amerikano. Tayo, pinapalakpakan pa natin ito sa Duterte. Napakaraming Pilipino na pinatay ng traidor at duwag na digunggong nito. May kumakampi pa hanggang ngayon kay Duterte sa kanyang pagtatraidor, sa pagtatraidor ni Duterte. Lahat kayong kumakampi kay Duterte ay traidor din. Yan ang nanggagaling po sa akin ngayon. Hindi lamang po tayo marunong magmura. Yung pagmumura nga inuso ng hindi mabuting tao na naging alkalde sanggalo ng Davao ng pangalan na Rodrigo Duterte. At lahat na pumapali sa kanya, kung ikaw man taga-Amerika o kung saan, at ikaw ay bumabanat at ang iyong ginagawa ay pagbumura, paggamit ng malalaswang salita, supporter ka ng demonyo, supporter ka ng China, supporter ka laban sa Pilipino, therefore, traidor ka kung sino ka man. Kung ganyan po ang magiging umpisa ng civil war, let's have a civil war. Yung mga nagmamahal sa bansa at yung kumakampi sa traidor. Abay tayo na po mag-away. Wala po tayong magagawa dyan. Sapagkat hindi po natin papayagan na mga pareho ninyo. Kayo, alam ninyo kung sinong tinutukoy ko. Mga Rocky type, Panelo type, at kung sino mga Badoy, mga ka-Eric na mga ganyan, ano? Mga Banatero, mga lahing maharlika kuno. Abay,
Lahat kayong sumusuporta sa traidor ay traidor din. At alam ko dahil kung bakit ang kakapal na mukha ninyo sa pagtatraidor. Kami po ng mga mainstream media, ibig sabihin, talaga po pinag-aralan namin yan. Kami, ginawa po namin career, yan pong journalism. Katunayan, nagtuturo po ako, professor po ako ng journalism sa Polytechnic University of the Philippines. On leave lamang po ako ngayon sapagkat napakamahal po ng gasolina, papunta pa lamang diyan, paalis ng Santa Mesa, ay nalulugi na po tayo sa ating sweldo. Kaya nga po, sa bawat pagkakataon na napapakalat ko na dapat maging responsable ang mga journalists, abay niyuyura ka naman ito ng mga irresponsible mga vloggers. Kaya nga po, i-withdraw na natin ang ating suporta dyan sa traidor na Duterte na yan. Hanggang ngayon, kumakampi pa sa China. Kung hanggang ngayon, mga kaibigan, yan ang pamamalakad ng gobyerno ito, yung pinapabayaan na maghari pa rin si Duterte dyan sa usapin ng soberenya. Abay, wala po tayong pagpipilian na leadership. Kung ang nagtatraidor ay pa rin ni Duterte at ang pumapalit ay nanahimik at hindi iniintindi ang mga dapat gawing hakbangin upang maputol natin ang pagmamalabis ng China, abay pareho po natin huwag suportahan yan. Hindi po tayo bayarang vlogger, hindi po ako vlogger. Ako po ay veteran journalist and I have all the credentials to prove it. Shame on you, irresponsible vloggers. Ngayon, mga kaibigan, hinahamon ko po ang mga nakikinig sa akin. Sapagkat, dyan po sa petisyon, sinabi ko na ang mga kasapi sa koalisyon kontra China ay kasama kong humihingi na putulin na natin ang diplomatic relations between the Philippines and China. Eh yan po ay maliwanag na dapat natin noong pagginawa. 147 protests or not verbal, hindi naintindihan ng China, kaibigan pa rin natin sila hanggang ngayon. Mga kaibigan, ito po hindi po natin maintindihan. Kaya nililiwanag ko po ito. Hihingi po ako ng oras sa inyo na mag-unsubscribe kayo dito po sa channel ko. Pag hindi kayo naniniwala, ayaw ninyo manindigan sa akin pong paninindigan, labanan po ng puspusan ng China, abay wala po tayong magagawa. Kaya lamang, pag binigyan ninyo ako ng support at hindi kayo nag-unsubscribe, ilalagay ko po sa petition na yan. May 1st ang umpisa po natin ng pangarap ng mga petisyon, mga pirma. At nakasaad po dyan sa ginawa kong petisyon na ako at ang koalisyon kontra China ay inuudyukan ng gobyerno na putulin na ang ugnayan diplomatiko sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sapagkat hindi tayo pwede magkunwari na kaibigan natin yan. Wala namang sikreto na hindi tayo tinatraidor ng China, hindi tayo tinatraidor ni Duterte. Lantaran yan. Walang secret deal. Pilipino lamang ang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at takot magsalita. Ngayon, ang koalisyon kontra China magsasalita. Ayaw namin China na binubusapos mo kami. Ayaw namin na kaibigan ka pag ayaw mo kaming tratuhin o respetuhin bilang kaibigan. Ayaw namin na magkaroon ng relasyon sa iyo, China. Yan po ang paninindigan ng kawal ng demokrasya. Yung mga ayaw, diyan po sa paninindigan na yan, please, mag-unsubscribe po kayo sa kawal ng demokrasya. Doon na kayo sa mga vloggers na responsable, diyan na kayo sa mga vloggers na
na napakarami ng mga subscribers, pero sumusuporta sa demonyong si Duterte, sumusuporta therefore sa katraidoran ni Duterte, sumusuporta sa China laban sa Pilipino. I do not need you. You unsubscribe if that is your stand. Pero yung mga mananatili po subscriber natin, yung pong mga mananatili na kapanalig natin, manindigan po tayo. Manindigan tayo na kaisa-isa itong bansa natin, ipaglaban natin itong bansa natin, walang ibang tatayo para sa kanya pag hindi taong bayan. Hindi po tayo naghihingi ng gera. Mali po yan, sabi na, anong laban natin dyan? Tirador? Anong laban natin dyan? Nuclear bomb sila? Ang laban po natin dyan ay ang katotohanan. Ang laban natin ay ating paninindigan. Ang laban natin ay pagmamahal sa bayan. Nung pinasok ng China ang Indonesia, diyan po sa Natuna Island ng Indonesia, hinarang po sila 5 barko ng China laban sa isang maliit na barko ng China. Pero nanindigan ang Indonesia. Sabi ng estudyante na babae na kanilang inupahan para mag-English, sapagkat international language po yan ng shipping ay English. We warn you, Chinese Navy, get out of our territory. Eh, siyempre sumagot yung Navy ng China. No, this is our territory. We have our 9-line map, which is older than your country. Sabi ng estudyanteng Indonesia, we already submitted that to the Permanent Court of Arbitration and you lost to the Philippines. Natalo po natin ang China sa usapin na yan. Ang usapin po na yan, ang nagdemanda ay si Pinoy Aquino. Noong lumawas po yung desisyon, panahon ni Duterte, July 12, 2016. Alam po ba ninyo, sinabi ni Xi Jinping, I do not respect, I do not recognize the decision of the Permanent Court of Arbitration. I will not follow it. Alam po sinabi ng Senate President na si Tito Bobo Soto, ang sabi niya, there is no way we can implement that. Alam mo, Senate President, nagiging tuta ng incheck. Ito namang bobo at tarantadong presidente ninyo, si Digongong Duterte. Sabi niya, that piece of paper, yun lang daw kapirasong papel na yan, stating that we won the case against China, deserve to be thrown to the wastebasket, ay dapat daw, karapat-dapat lamang ng ibasura. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng presidente? Itatapon sa basura ang napanalunan natin na usapin tungkol sa soberenya ng bansa? Napaka-traidor. Hindi po sikreto yan. Pero pinapalakpakan ng mga ungas, pinapalakpakan, pinagtatanggol nila. Sino itong tabatsoy na parang sana po, cross-eyed pig? Roque. R po ang sinabi ko, Ro, hindi ibang letra. Itong Roque na ito, abay, pinapabayaan natin magsalita ng ganyan. Iniimbita natin sa ating mga vlog. Dapat siya ay ostracize. Ang ibig sabihin, huwag pansinin, huwag bigyan ng daan. At dapat, huwag tayo mag-subscribe sa mga nagbibigay daan sa mga traidor laban sa bansang Pilipinas. You withdraw your subscription doon po sa mga vlog na kumakampi dito sa Digongong na ito sa kanyang pagtatraidor ng bansa laban sa bansang Pilipinas. Kaya nga po, ako po hindi po, I will not ask for any apology to whoever got hurt, because I meant it. Every word that I say,
I mean every word that I utter. Yan po ang aking pong paninindigan. At kung kayo po ay naninindigan dito sa aking pong paninindigan na ito, sige lang po, hindi ako magreklamo. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo, at please, pakalatin pa ninyo na merong Pilipino naninindigan, pareho ng paninindigan ng kawal ng demokrasya. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal D. Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.